sa Camarines Norte. Dagos po kamo, madyanak kamo. Sa Camarines Norte, sa Bantayan Festival, musnata makisaro. Halina kayo, kababayang Pilipino, sa Camarines Norte, tuloy po kayo. Halina kayo, sa Camarines Norte, sa Bantayan Festival, tayo na makisaya. Magandang araw, Grandong Daniels! At nandito na naman po ang Tourism TV program na Let's Go! Cam Norte TV! Kami po makakasama nyo ngayong araw na ito. My name is Direct Vince Icavente from Provincial Tourism Operations Office kasama ang aming Provincial Tourism Officer. At ako naman po, si Bong Palma, ang inyong Provincial Tourism Officer. Ngayong araw nito ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang mga nangyayari sa atin at kaganapan ng activities sa aming tourism office nitong nakakaraang buwan. Kaya naman nakaka-excite dahil ang dami natin pag-uusapan ngayon. Yes! Ang daming ganap, ang daming nangyari. Tulad ng, siyempre, alam ko marami ang na-excite dahil marami ang nakaalam sa inyo na tayo nga ay binisita tayo. Yes! At yun, ay nangyari noong nakaraan. Tayo! Kaya, syempre, ang saya-saya, Yes. Sir Bong na naganap sa atin ng Bantayan Festival dahil ang daming naganap noon, ang daming pasabog. I'm sure nanood kayo. Ang ganda-ganda na nangyayari sa Bantayan Festival. Yes, and congratulations, Sir Bong! Dahil, alam niyo yan, talagang very hands-on po ang aming Provincial Tourism Officer pagdating sa lahat ng bagay, simula sa decoration, sa program, sa mismong events, at halos lahat ng events ay pinuntahan niyan. Hindi ka ba napagod nun, sir? Napagod. Kaya lang, thinking na ginagawa natin ito para sa ating mahal na lalawigan, yun ang nakakaalis ng pagod talaga. Alam mo, nung opening program pa lang, wow! At yung sinabi mo kanina na parang hands-on talaga ako sa decoration. Hindi pwede kasi sa akin yung parang ibabalik ulit yung dating decoration. Wow. That's a no-no. Iba-iba dapat. Yes. Iba-iba every Iba-iba year. dapat. Kaya ang naging theme natin ngayon ay ang parang makulay na rainbow. Kaya nga yung nakita mo yung mga iba-ibang tela, kulay ng tela na nilagay natin doon sa may harap ng ating Kapitolyo. Yes, napaka-festive naman talaga ng color natin. Talagang fiestang Bantayan Festival. Yes. Wow. Kaya yung opening program, siguro doble yung crowds than last year. We generated like 7,000 crowds in one day, ha? Sa opening program yan yung parade. Alam nyo ba, hindi ito mangyayari kung hindi dahil din sa tulong ng lahat. Ang lahat talos ng sektor. Kaya nga, nais kong pasalamatan sila ang PNP, ang Philippine Army, ang Bureau of Fire Protection, ang Department of Health, ang CNPH, ang Green H, ang ating HEMS, mga emergency responders natin, at ang ating pong MDRRMOs and PDRRMOs. Maraming salamat, TAET, LGU TAET, dahil talagang masigasig at inyong pag-respond. And most especially, Vince, we have to thank also yung mga barangay na dinaanan ng parada. Ako nag-goosebumps ako pag nakikita ko yung preparation ng barangay na yung mga households, may mga canister ng tubig and offering water sa ating mga kababayan na nagpaparada, na during street dancing, nag-offer ng food at nag-offer ng tubig. Malaking bagay po yun. Pagpapakita lang yun ng inyong suporta sa aming programa dahil ang lahat ng ito ay ginagawa naman natin para sa ating mahal na lalawigan. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat po. At syempre, magpapasalamat din tayo, Sir Bong, sa iba't ibang mga opisina po natin sa provincial government na talagang grabe ang pagtulong din sa At syempre sa mga local government units na rin. Kasi kung hindi sa kanila, kung hindi sa participation nila, walang mangyayari na magandang Bantayan Festival. Yes, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, maraming salamat din po sa buong team at family po ng Provincial Tourism Operations Office. Ay, oo naman. Oo naman. Ang ating
mga ka-opisina. We work as a team. And that's why naging successful ang activity natin ito. Alam mo, ang kagandahan doon, for example, like sa budget natin, sa binibining Camarines Norte natin. Alam mo ba na yung nanalo last year, si Macy Zapata, nanalo bilang kaugma, Miss Kaugma 2024. she bring home a cash prize of 500,000 pesos. Macy was our former Binibining Camarines Norte Turismo. Ito naman si Iris Oresca ng Tagalabo, nanalo naman ng Daratang Magayon. And she takes home an amount of 400,000 pesos. Wow, it was a regional contest at yung mga na-train natin sa ating patimpalang kagandahan nanalo sa mga regional contest. Hindi ako magtataka kung pagdating ng panahon sila ang mag-represent ang Camarines Norte sa mga national pageant like Binibining Pilipinas or Miss Universe Philippines. Malaking bagay po talaga na may mga ganitong klaseng pageants and competitions kasi dito natin mapapakita kung gaano talaga kagaganda, diba, ang mga Camp Norteña. Yung mga events natin like yung PWD Garbage natin, wow, it generated much support sa ating mga kababayan din. Nabigyan sila ng pagkakataon. Not to forget, ang film tourism. Thank you very much po. Malaking bagay din talaga po ang support po ng provincial government at ng Provincial Tourism Operations Office dahil naging posible po ang mga nooy ay pangarap lang namin. Thank you very much, sir po, for the opportunity dahil marami po tayong mga kabataan, mga young filmmakers po na nabuo dito sa Camarines. At alam mo ba, natutuwa naman ako sa iyo dahil dinala ko pa talaga dito ang mga taga-CCP. Yes. Para lang mag-judge at para magbigay ng magandang parang review sa ating mga movies. Kaya hindi ako magtataka, magdadali natin ito sa contest sa Manila. Yes! Kaya naman, yun talaga yung objective natin. Kasi kailangan may pakita natin sa pamamagitan ng pelikula ang mga yaman o tagong kwento ng Camp Norteño dahil marami tayo niyan na pwede natin i-showcase sa iba't ibang probinsya at sa mga National Film Festival. Kaya thank you very much po. Actually, this has been running for like 3 years already. Parang nag-level up din yung film tourism mo. Wow, congratulations sa'yo. Salamat po, Sir Mo. Malaking bagay ang binibigay mo sa pag-develop ng ating mga talent sa Camarines Norte. At malaking bagay din po talaga ang suporta po ninyo dahil kung wala naman po tayong platform, wala kayong platform na binibigay po sa amin, ay wala rin naman po talaga kami. Kahit gaano kami kagaling, kahit gaano kaganda ang material, kung wala po plataforma na binibigay po sa amin ng provincial government. Ang gaganda ng Tourism kwento, Office. no? Yes. Ang gaganda ng kwento like sa stopover ng Santa Elena. Yes, parang yun yun na-develop yung parang love story nila. love story. Dahil ang Santa Elena yung stopover, di ba? Tapos sa mananap naman, akala ko BL series. Yes. Pero hindi naman kasi ang ganda ng plot, ang ganda ng pagkaka-execute. At yun ata nagwagi pa for Best Director ba? Ang best director po natin ay ang Diet Revolt. Dahil mo! The historical film. Yes. Ang ganda. Wow. Best film po natin. Alam mo, ang mahirap kasi sa historical film, parang yun yung period film na ang mga costumes, mahirap kong hagilapin. Ang production design, no? Importante ang details talaga po dyan. Pero naipakita ng ating mga filmmakers, sa maliit na budget, napakita nila yung kwento ng Diet Revolt. Congratulations po. Siya lang nanalo po nating box office film ay ang pelikulang Ninaw mula sa Basud, Camarines Norte. At ang ating sumunod naman po ay ang ating Jury's Choice Award from Mercedes. Yan po ang Huling Hantungan. At ang ating third best film, yan po ay nakuha po ng saan hindi ako magkamali, ng Hapit mula sa Labo. At ang ating yung Hapit! Yes. Wow! Ang ganda! Kaya sa sunod, kayong mga kababayan ko, sa next year, sa film festival, tayong film festival, parang hindi kayo mahuli,
manood kayo ng mga pelikula Yes. ng Wanagam Norteño sa Camarines Norte Film Festival. At the same time, ang ating second best film ay ang mula sa San Vicente. Oo. Ang Duman, ang favorite ni Sir ko. Duman. Hinayang naman po natin dyan ang ating pinagmamalaking mananapol sa San Vicente. Kung saan ay marami pong nainganyo na umakyat ng mananapols because of that film. Alam mo, nais kong yung Duman na yon na para pelikula na yon, short film na yon, ang ganda-gandang parang marketing video Yes. ng San Vicente. Kasi pinag-feature doon yung mananap. Tapos parang isang bigong lalaki na sulusulong pumunta sa Yes. parang sa Manana Falls. And he was toured by a handsome guy. Kaya parang naman silang straight. Yes. Akalain mo ito sa BL film Yes. o Boy Love Series film. Pero hindi Very naman. good. So, tourism film po talaga siya. Medyo inano lang, twinik lang Yeah. natin yung audience. Alam mo, ang ating mga kababayan hindi nakaka-relate siguro. Kaya manood kayo next Yes, time. ganun po. Pero nakakatuwa po dyan, sir, kung malaking bagay po ito. Na after po ng ating film festival, ay nanganak po ito sa bawat bayan po. Dahil bawat bayan po ay nag-invite po sa atin na magkaroon din sila ng sarili nilang film festival. Oo nga! It's making the rate already. Thank you very much. Alam mo, ang Mabini Colleges, ganun Yes din. po. Natuwa ako. Kumbaga yung kamalayan ng ating mga kababayan about filmmaking na hindi naman mahal. Kasi pwedeng using our cameras, kahit yung handheld cameras, and your cellphone, makakagawa ka talaga na ng film. Yes. Sa pamamagitan po niyan ay malaking bagay yan dahil nabubuhay tayo sa social media world ngayon. So malaking bagay yan na talagang doon natin i-showcase ang mga magagandang storya at magagandang mga pwedeng puntahan natin dito sa Camarines Norte. Dahil yan po ang aming tinatawag na film tourism. Yes! Thank you very much. And of course, syempre marami pang naganap sa ating Bantayog Festival. Nandyan din ang ating pinag-usapan at talagang tinao rin na Bantayog Music Festival featuring Ben and Ben at maraming mga regional bands natin na pinuntahan din ang ating lalawigan. Napaka-successful po na. Congratulations po sa lahat ng organizers po yan. And syempre ang ating mga malaking event na mga crowd events tulad ng DLCC 80, street dancing na talagang Ang ating agritourism and trade. Yan. Wow! Alam niyo po ba na nag-generate yun sa loob ng 2 simanang pagtatanghal o pagtampok nila ng kanilang mga agricultural products? We generated around 3 million pesos Yes. sales! Recorded sales. Wow! Kaya tuwa-tuwa ang DTI din sa atin dahil doon na-picture ang ating mga magaganda, mga masasarap at kakaibang mga pagkain gawa ng Camarines Norte. Kaya naman, congratulations po sa lahat ng binubuo po at nagtulong-tulong para maging successful po ang Bantayog Festival 2020. Yes, kaya muli, maraming salamat sa inyo mga kababayan. Kita tayo ulit next year para sa Bantayog Festival 2025. At siyempre, ito pa mga ilan pa nating mga kaganapan sa Provincial Tourism Operations Office. Siyempre, naganap din, Sir Bong, ang pagbisita ng ating mga kasama mula sa DOT5 at ang ating mga bisita from Masbate at Sorsogon na mga divers. Yes. Actually, that Yeah. happened last May 10 to 15. Kung saan isang team po sila, ang Donsol Ecuador, na that was commissioned by Department of Tourism para mag-identify ng mga diving sites sa Camarines Norte. Kaya pumunta po tayo sa mga bayan ng Mercedes, sa Talisay, Daet, Paracali at Josepa Nalipay. Sa Mercedes ang una natin puntahan at nakadiscover tayo ng dive sites doon sa may Carimo Island, sa may Kanibog at sa may Astapwao. Wow, ang gaganda. Pero mas maganda yung napuntahan nila sa may Kinamanukan Island at sa may Bagaspas. Alam niyo ba na sa tapat lang po ng Anitas restaurant, merong magandang diving site dyan at merong magandang snorkeling site. Napakalapit.
doon sa ating pong Cory Aquino Boulevard. Wow! At lalong-lalo na ang talagang discovery natin ay ang Makulabo. Ang Makulabo na may cave pa doon at mga corals na pagkagaganda. Makakakita ka doon ng Nemo na ganyan ang kalaki. Wow. Alam mo ba na ako'y nag-dive? Yes, kitang-kita na. Ako'y nag-dive, actually. At talagang kitang-kita po talaga sa mga documents natin na nag-enjoy ka talaga ng pagkain. Yes! Pero noon parang takot na takot ka, sir, kung sumakay sa bangka. Oo. Alam mo na totoo yan. I must admit sa ating mga kababayan na noon takot ako sa tubig. Pero nang ako ay maging tourism officer, inalis ko ang fear ko na yan at ako ay nag-indulge into that. Kaya nga, nag-surfing ako. Yes. At lately, yung diving. Sa una nakakatakot pa rin, hindi naman. Pero medyo magastos siya. Pero ang ganda-ganda. Para makikita mo yung beauty, yung ganda underwater. Wow, what an experience. At yun ang i-develop natin na tourism activity at tour package dito sa ating lalawigan. Kung meron tayong surfing, meron tayong kayaking, meron din tayong diving. Kaya, in-identify po natin itong mga tourism diving sites na ito sa ating lalawigan at inilagay ito sa map, the map of Google Map, kung saan in just a click of your fingers, malalaman mo kung saan ang mga diving sites sa Camarines Norte. Kaya po, malaking bagay itong ginawa sa atin ng Department of Tourism. At alam mo ba, Vince, this coming October, ay magkakaroon tayo ng guests. Wow! Yes! Magkakaroon po tayo ng guests. Mga divers po ito galing sa Australia. They are in a cruise. In a cruise ship. Mga divers at mga turista na nais pumunta mag-immerse sa community ng Makulabo. Yes. So they will be visiting Paracale, particularly Makulabo, at doon ay parang magkakaroon ng community immersion. They will stay there for like 2 days and 1 night. Wow! Malaking bagay po yan dahil alam nila, pag mga bibisitahin ng Camarines Norte ng mga foreigners, malaking bagay yan sa ating mga locals. Dahil syempre, iba impact talaga pag mga guests natin ay mga international. At alam mo ba na parang kakaibang level ang pinupuntahan na ng Provincial Tourism Office natin o ng ating opisina. Kumbaga, dati, wala tayong dive tourism. Ngayon, ito na ang offerings natin. Bagong baby ng ating opisina, ang diving tourism. At dyan po ay meron na tayong bisita this year, this October, around 150 tourists. Nasa cruise ship po sila. Wow! They are ocean explorers. Yes. Kanina we already had a meeting with them. Wow. And ang nais po nila parang natural na komunidad. Parang wala kung anong i-choreograph mo na parang pagagandahin pa yung community. Walang ganon. Gusto parang na they yun would na like yun. to see ano yung elementary school na Makulabo, ano yung barangay hall, paano namumuhay ang tao doon. And they would like to see the sunset at Makulabo. At syempre, during the day, nais nilang tingnan at i-explore naman ang underwater scenes or magagandang tanawin naman sa ilalim ng dagat sa Makulabo. And they will dive and snorkel. Kaya syempre gusto rin natin pasalamatan, Sir Bong, dahil paunti-unti po meron tayong mga organization dito sa Camarines Norte na mga nagda-dive
At syempre, mga free divers po natin na nagtuturo. At isang malaking bagay din po ito para sa ating dive tourism dahil nakaka-invite po sila. Nitong last week ay nakita ko po sa update ng ilang organization na nag-invite sila from Metro Manila na mga gustong maka-experience ng diving at tumayo sila Sir Bong dyan sa Maculabo at meron silang I think 10 na mga free divers na nag-dive dyan sa Maculabo. Kaya thank you very much po dahil unti-unti natin talaga namang isusulong ang dive tourism sa Camarines Norte. Yes. At this point, nais kong pasalamatan si Dr. Kakawa. Yes, thank you. Dr. Kakawa, si Bong, ng Provincial Budget Office, at sila Kevin Pastor at yung nila Kevin. Maraming salamat sa inyo. Sila yung mga local tour guide natin dito sa Camarines Norte. Yan. Maraming salamat po. At syempre, sana supportahan niyo po kami sa lahat na nanonood ngayon dahil eto na, simula na natin. Ito pa. Oo. Kasi, May 7, alam mo ba na nagdayo dito ang isa na uling cruise? Cruise ship. Ang Hanseatic Cruise Ship sa Calaguas. Dinayo po nila ang Calaguas. And this has been parang going on for 3 years now. Ang laman naman ng cruise ship na yan, mga senior citizens coming from Europe. Wow. At sila po ay nag-dock sa area ng Calaguas. Mga 150 guests din ang laman ng cruise ship na yan. Galing sila sa Legazpi at nag-dock sila sa Calaguas. Wow! Malaking bagay din po yan. At nakakatuwa dahil nandun din po ang LGU ng Bensons. Talagang sinalubong nila ang ating mga guests dyan sa Bensons, dyan sa Calaguas Island. Yes. Maraming salamat talaga sa LGU sa support din nila. Ito yung mga nangyayaring efforts natin. Paunti-unti nakikita natin ang reality na nangyayari na ito in reality na nangyayari na ito. Now, nais kong i-inform din kayo na as part of sustainability ng activity na ito, magde-develop tayo ng mga divers, tour divers, and master divers, and instructors. Kasi parang pinapangarap ko rin na magkaroon dito ng mga diving shops. Wow! Diba? Hindi yung malayong mangyari sa kahabaan ng Cory Aquino Boulevard or kung hindi man sa Paracale or sa Panganiban na magkaroon ng mga diving shops kung saan para mayroong mga gear na for rental at merong mag-offer sa kanila, merong mag-guide for a fee. That means we are giving employment to these people or trabaho sa mga taong ito. This is this will bring in added income and of course opportunity sa ating mga kababayan na mag-invest sa industriyang ito. Yes. Kaya naman, syempre, tulungan nyo rin po kami i-promote ang mga ganitong klaseng activities natin na nagagawin pa lamang po natin. At the same time, syempre, inuuti-uti lang po natin yan para mas maayos ang proseso natin. Kasi hindi rin ganun kadali. Kailangan pa nila ng training. Pero syempre, paparating na tayo dyan. Kaya naman, syempre, na-update na namin kayo sa Bantayan Festival 2024 sa ating mga cruise ship na bumisita dito, sa ating dive tourism, at the same time sa lahat ng madami pa nating activities na ginagawa sa Tourism Office. Eto na, Sir Bong, ang tanong ng Cam Norteño. Alam niyo po kasi dito, alam niyo po, hindi lamang po kasi basta tourism updates ang meron sa atin dito. Meron din tayong update sa mga ganap sa ating mga career dahil ang tanong ng Cam Norteño, Sir Bong, eto na. Para tayo nasa showbiz update. Eto na, Sir Bong. Kinakabahan ako. Ready ka na ba, Sir Bong? Ay, nako, Sir Bong. Eto na ang tanong ng Cam Norteño. Sana masagot niyo to. Exclusive. Dito niyo yan mapapanood. Diba? Eto na ang tanong. Ano nga ba ang iyong mga susunod na plano ngayong mga paparating na panahon dahil may bali-balita daw na ikaw ay mag-retiro na sa pagiging Provincial Tourism Officer? Totoo ba ito at ano ang iyong bagong tatahaking career? Oo.
Ikaw ba ay magiging, magiging may bahay? Ganun na. Nilalagay ba ako dito sa seat? Siyempre. Pero naglagad ba ito? Hindi. Ano lang ito? Ako yung napag-utusan lang naman ng ating mga kababayang Norteños. Oo. Sabi mo nga kanina, Sir Bob, may nag-text sa akin dito. Yes. Ito sa'yo. Ako, ito pala yun. Yes. Alam niyo kung mga kababayan, I'm already 59 years old. And very soon, mag-retire na rin ako. 60 na ako next year. Pero ako, ano man ang plano ko sa aking career, wala pa. Parang, I am leaving it to the Lord. Kung yan ay destined sa akin, then bibigay yun sa akin. And sabi ko, I'm asking for signs saan niya ako ilalagay. Pero nais ko din naman pasalamatan dahil, my God, grabe ang support ng ating administrasyon. Ni Governor Dong Padilla, maraming salamat po, Dong. At syempre, Vice Governor Joseph Aslinja. As to the concrete plans, sa ngayon medyo bitin pa rin yun. Because mga kababayan, they were toting me to run for politics again. Ayan, kumbaga, tinitimbang ko pa ang lahat. Next question, please. Ayan, so, eto na nga, di ba, narinig na natin ay meron sa kanyang offer, syempre na possible na pumasok siya sa politics. Ngayon ay ready ka na ba, sir, na alam nyo na, alam ko, galing ka rin naman sa pagiging councilor at pagiging vice mayor. Hindi kaya na mismo kaya ang pagbupolitika, ang inyong pagserbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng politics? Sa ngayon, alam mo naman ako pag nagtutok sa trabaho, sa ngayon tutok muna tayo sa tourism. Kaya nga, abangan nyo ang susunod nating parang offering, and that will be parang the development naman of paragliding. Yung parang galing sa isang mataas na hill, tapos parang it will parang propel you para mag-paragliding. So isa sa magandang parang i-develop din yun na product sa ating lalabigan. Hindi lang yan, we hope to develop also a product for our mountains, mga rivers, and that is canyoneering. Wow. Saan yun natin gagawin? Pwede natin yung gawin sa San Vicente at sa San Lorenzo. Ang galing mag-segue ni Sir Bob sa mga tanong ko. Talagang naipul ka pa rin niya sa tourism. Tourism pa rin. Diba? Tourism pa rin. Kaya abangan niyo po ang mga paparating po nating mga activities pa sa tourism dahil importante po ang mga tulad ng lagi natin sinasabi, importante po sa tourism ang merong experience sa mga turista sa lugar na pinupuntahan po nila. Kaya naman, yan po, ginagawa po natin na maging maganda, maging maayos ang ating guide tourism at kung ano-ano po mga activities and tourism experience dito sa Camarines Norte. Kaya naman, sa mga nagtatanong pa dyan kung ano pa mga susunod na kaganapan kay Sir Bob, i-update po kayo sa mga darating na buwan. Ayan, ano niyo po, abangan niyo ang kanyang mga susunod na mga sagot dahil every month ay tatanungin ko siya, ano ba update? Diba? Kaya naman syempre ba, yan nga po ang kabuuan po ng ating programa ngayong araw na ito para sa pag-update sa mga kaganapan sa tourism ng ating lalawigan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating manonood. Sir Bob, thank you very much. Welcome! At syempre muli, maraming salamat. Ito po ang nag-iisa at nangungunang tourism TV program ng Camarines Norte. Ito ang Let's Go Cam Norte TV! Diyan na kamo, mga kapwa Bicolano sa Camarines Norte. Dagos po kamo, madyan na kamo sa Camarines Norte, sa Bantayog Festival, Musnata Makisaro.